Yan, so mga ka-network, ang topic natin ngayon ay ang pwede ba ang authority to travel gamitin kapag bago ang mga motor natin. So ito ay aking experience na nangyari nung bago pa lang si Desire yung ating motor, mga ka-network, no? Intro. Bossing, magtatanong lang po sana ako. Chip! 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 Magtatanong lang sana ako. Magtatanong lang sana. Alam eh. Sige po. Traffic enforcement 3. Traffic enforcement 3. Kuya Bobby. Yan mga ka-network, no? So dito sa Parañaque may city ordinance, mga ka-network, na bawal ang walang ORCR kapag nagmamaneho ka ng motor, at bawal din ang plaka mo ay yung logo ng mga binilihan nating motor o kaya registered, lalo na kung wala kang ORCR or authority to travel pa lang yung hawak mo. So meron ako na experience nung bago-bago pa lang si Desire, pinara ako nung enforcer kasi meron daw city ordinance, pero sa LTO may tinatawag na no registration, no travel policy, mga ka-network. So i-specific lang natin, bawal talaga ang authority to travel kapag gagamitin natin ang mga motor natin. Dapat talaga meron tayong ORCR, at higit sa lahat meron tayong plate number. So kung ano man yung plate number natin, dapat meron tayo, no, mga ka-network, pag gagamitin natin. Kasi pwede tayong matsambahan katulad nung nangyari sa akin, pero mababait naman sila. So panoorin nyo na lang sa bandang dulo ng video kung ano yung nangyari sa akin. So, pero ngayon, iisa-isahin muna natin yung mga fines at kung magkano yung babayaran natin pag natsambahan tayo bago natin i-play yung video, mga ka-network. So sisimulan natin sa LTO. Babasahin ko na sa inyo para accurate. So sa LTO, kapag wala kang plate number or madumi yung plate number mo or may cover yung plate number mo, 5,000 yung penalty mo kapag natsambahan ka ng LTO. LTO yun, mga ka-network. Tapos mga ka-network, 10,000 naman kapag natsambahan kang wala kang ORCR, mga ka-network. So medyo masakit sa LTO. So susundan natin sa Parañaque. So mapapanood nyo sa bandang dulo ng video natin, sinabi nung traffic enforcer sa akin na ang violation ko ay 97D. So ayun ay ang unregistered motorcycle. Kahit na mga ka-network na alam ko naman na pipick upin ko na yung ORCR ko. So kasi natsambahan niya ako. Buti na lang mabait siya. So ito yung violations nun. Dinownload ko nga pala yung violation code ng Parañaque. So kung saan city kayo, comment lang kayo below at tatarin natin i-topic kung ano-ano yung mga city ordinance nyo para aware na din kayo, no, mga ka-network. So ito, 97D, failure to carry or show registration, mga ka-network. So ang ano lang nun, 100 sa Parañaque, mga ka-network. So kung natsambahan ako, 100. So yun lang, mga ka-network. So ito yung video, mga ka-network, kung paano ko in-apprehend. So napakabait niya, mga ka-network. So talaga nagpakilala siya. Tapos nakiusap naman ako sa kanya na kung pwede, ito, pinakita ko yung text ng Motorstar sa akin na ito po, talagang pipick upin ko na kung pwede mo akong pagbigyan. So mga ka-network, ito na yung video. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe ka-network para sa mga updates natin at mga traffic rules and violations. At kung meron kang tanong, i-comment mo lang sa baba, mga ka-network, kung meron kang tanong, at aalamin natin sa mga enforcer, no, mga ka-network. Ito na yung video. Peace out. Bikes are down! Travel permit kaya kasi nila, pangalawang motor ko po ito. Yung travel permit po, hindi po yan sa kalsada, na-acknowledge namin. Kailangan talaga, kasi po dito sa Parañaque may city ordinance. Pumapasok kayo sa dalawang violation. Ang unang violation nyo, wala kayong plaka. Ang pangalawang violation nyo, dahil wala po kayong hawak na ORCR, so isang 97D, unregistered motor vehicle. Sir, city ordinance po kasi ang plaka. At the time of apprehension, ano, sir, bakit? Unregistered. Sa totoo lang, yung mga motor ito na wala pang ORCR, so dahil sir, di ba nakaregister sa LTO, bawal po yung gamitin sa highway.
maraming salamat po sir. Thank you po talaga.